Shalom. Shalom mga kapatid. Preaching in the Wilderness series. Uh, Catholic Bible readings na ating babasahin. I started yesterday sa mga kasi usually ang daily gospel reading usually marinig mo sa mga radio. And then also other posted in Facebook and then YouTube. At least dito I'm trying my best also to share the Catholic daily Bible readings. Kasi sinasabi ng ibang mga sekta sa atin na tayo mga Katoliko ay hindi nagbabasa ng Biblia. So I'd like to share to you the gospel reading of today. The first reading is taken from Daniel chapter 3 verses 25 to 34 to 43. Okay. First reading, Daniel chapter 3 verses 25 to 43. In the fire, Azariah stood up and prayed aloud. Blessed are you and praiseworthy, O Lord, the God of our fathers, and glorious forever is your name. For you are just in all you have done. All your deeds are faultless, all your ways right, and all your judgment proper. You have executed proper judgment in all that you have brought upon us, and upon Jerusalem, the holy city of our fathers. By a proper judgment you have done all this, because of our sins. For we have sinned and transgressed by departing from you, and we have done every kind of evil. Your commandments we have not heeded or observed, nor have we done as you ordered us for our good. Therefore, all you have brought upon us, all you have done to us, you have done by a proper judgment. You have handed us over to our enemies, lawless and hateful rebels, to an unjust king, the worst in all the world. Now we cannot open our mouths. We, your servants, who revere you, have become a shame and a reproach. For your name's sake, do not deliver us up forever, or make void your covenant. Do not take away your mercy from us, for the sake of Abraham, your beloved, Isaac, your servant, and Israel, your Holy One, to whom you promised to multiply their offspring like the stars of heaven, or the sun on the shore of the sea. For we are reduced, O Lord, beyond any other nation, brought law everywhere in the world this day because of our sins. We have in our day no prince, prophet, or leader, no holocaust, sacrifice, oblation, or incense, no place to offer first fruits, to find favor with you. But with contrite heart and humble spirit, let us be received, as though it were holocaust of rams and bullocks, or thousands of fat lambs. So let our sacrifice be in your presence today, as we follow your unreservedly. For those who trust in you cannot be put to shame. And now we follow you with our whole heart. We fear you and we pray to you. Do not let us be put to shame, but deal with us in your kindness and great mercy. Deliver us by your wonders and bring glory to your name, O Lord. Let all those be routed who inflict evils on your servants. Let them be shamed and powerless, and their strength broken. Let them know that you alone are the Lord God,
glorious over the whole world. The word of the Lord, thanks be to God. The responsorial psalm is taken from Psalm 25. Psalm of David. I wait for you, O Lord. I lift up my soul to my God. In you I trust. Do not let me be disgraced. Do not let my enemies gloat over me. No one is disgraced who waits for you, but only those who lightly break faith. Make known to me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior. For you I wait all the long day. Because of your goodness, Lord, remember your compassion and love, O Lord. For they are ages old. Remember no more the sins of my youth. Remember me only in light of your love. Good and upright is the Lord who shows sinners the way, guides the humble rightly, and teaches the humble way. All the paths of the Lord are faithful love toward those who honor the covenant he demands. For the sake of your name, Lord, pardon my guilt, though it is great. Who are those who fear the Lord? God shows them the way to choose. They live well and prosper, and their descendants inherit the land. The counsel of the Lord belongs to the faithful. The covenant instructs them. My eyes are ever upon the Lord, who frees my feet from the snare. Look upon me, have pity on me, for I am alone and afflicted. Relieve the troubles of my heart. Bring me out of my distress. Put an end to my affliction and suffering. Take away all my sin. See how many are my enemies. See how fiercely they hate me. Preserve my life and rescue me. Do not let me be disgraced, for I trust in you. Let honesty and virtue preserve me. I wait for you, O Lord. Redeem Israel, God, from all its distress. Amen. Gospel Antiphon. Joel chapter 2 verse 12 to 13. Yet even now, says the Lord, return to me with your whole heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your hearts, not your garments, and return to the Lord your God. For gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, unrelenting in punishment. The Gospel of the Lord according to St. Matthew chapter 18, verses 21 to 35. Here, Matthew 18, 21 to 35. The Gospel of the Lord according to St. Matthew. Glory to you, Lord.
Then Peter, approaching, asked him, Lord, if my brother sin against me, how often must I forgive him? As many as 7 times? Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven, that is why the kingdom of heaven may be likened a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me, and I will pay you back. But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgive you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant as I had pity on you? Then in anger his master handed him over to the torturers until they should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you unless each of you forgive his brother from his heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, yan po ang Ebanghelyo ngayon. Amuna ang Ebanghelyo subong nga adlaw. So, that is the Gospel of today. The parable of the unforgiving servant. So, kasi San Pedro nagtanong kung ilang beses patawarin ang nagkasala sa kanya. Ilang beses. So, 70 times 7, parang 490. Ang ibig sabihin daw is walang hanggang pagpapatawad. Patawad lang ng patawad. At nagkwento ng parable ang Panginoon patungkol sa unforgiving servant. So, ang laki-laki nung isa, di ba? Narinig naman natin ang laki-laki nung utang nung isa. Pinatawad siya. Pero nung nakita niya yung kapwa niya na nakautang sa kanya na mas lesser doon sa utang niya, ay hindi niya pinatawad. So, sinakal niya. Then, sinumbong nga siya yun, kinulong. Pinugbog at saka until such time na mabayaran niya yung kanyang pagkakautang. So, actually, bago sabihin ito ng Panginoon, ang salvation history, kung makikita natin na bakit kinakailangan dumating ang Panginoong Kristo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi unang-una, di ba, sinasabi doon sa Genesis chapter 3 na binabalaan yung si Eva at Adan na huwag din yung kainin ang anumang ang bunga ng puno na ipinagbabawal, sapagkat kapag kainin nyo yaon is mamamatay kayo. Kaya nga sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23,
na for the wages, ang kabayaran ng kasalanan, ay kamatayan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga isinugo ang bugtong na anak ng Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Kristo, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish but have everlasting life. So, sinugo ang ating Panginoong Kristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Kasi kung maalaala natin doon sa lumang tipan, simulan nung magkasala ang tao, doon pa lang sa halamanan ng Harden ng Eden, bago palayasin si Eva at Adan, ay binalutan sila ng balat ng hayop para mapagtakpan yung kanilang katawan. So doon pa lang, kung hindi mo siya babasahin ng maigi at maintindihin, doon pa lang, bago sila mapagtakpan yung kanilang kahihiyan, yung kanilang kawalang saplot ng katawan, ay kinakailangang magpatay ng hayop or magpatulo ng dugo para sila matakpan sa kanilang kahihiyan. So simula noon, makikita natin na every time na gusto nilang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, ay kinakailangan nila magpatulo ng dugo para mapagtakpan or mapatawad ang kanilang kasalanan. So kung babasahin natin ang Old Testament, kung nagbabasa kayo, diba, may tinatawag na the Day of Atonement ang Israel. Mula noon hanggang sa lagi silang nagpapatay ng hayop at winiwisik yung dugo para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. So kung pupuntahan natin ang Hebrew chapter 9, yan sa Hebrew chapter 9, kung babasahin nyo, makikita natin dyan sa Hebrew chapter 9 verse 22 na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Dito sa Hebrew chapter 9, according to the law, verse 22, according to the law, almost everything is purified by blood. And without shedding of blood, there is no forgiveness. In Hebrews chapter 9, verse 22. So, yung pagpapatulo over and over again, sila nagpapatulo ng dugo ng hayop para mapagtakpan or maaton. Actually, temporarily yung kanilang kasalanan. Temporary lang. Kasi, ano lang eh. Kaya nga dito kung babasahin natin, dito sa buo ng Hebrew chapter 9, so ang makakasatisfy lang ng para hindi na tayo mag-aalay ng hayop, kundi ang dugo na ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, it was anticipated during the Last Supper, fulfilled in the Calvary, and made present for us every time we attend the Holy Mass. It is made present for us in the Holy Eucharist. So ito yung pinapaalaala lagi sa Panginoon, that you have forgiven us, Lord, through the merits of the blood of Jesus offered Himself in the cross of Calvary for the forgiveness of our sins. Kaya nga, di ba tinawag sa ni St. John the Baptist na sa John chapter 1 verse 29 na nung papalapit na sa kay Juan, ay pinakilala sa ni Juan sa mga tao na nung magpapabaptize na siya. Pinakilala sa ni Juan, sabi niya, sa John chapter 1 verse 29, the next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." So pinakilala na siya ni St. John the Baptist that he is the Lamb of God. So yung kung makikita niyo sa Genesis chapter 22, na doon pa lang, doon may prefigurement, doon din nagagawin ng Diyos para sa ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. Di ba, nung pinakita na iaalay ni Abraham si Isaac, but instead na si Isaac ang iaalay, may ipinalit
na pang-alay si Abraham, yun yung ram or tupa na nasabit ang kanyang sungay sa mga puno. Doon sa Genesis chapter 22 kung ang matama yung pagka-alaala ko. Tingnan natin Genesis chapter 22. Basahin niyo sa Bible niyo. Yes, Genesis chapter 22. Then, bakit? Sapagkat kinakailangan, bakit kaya nga itong Holy Week na ito, itong Lenten season ito, maintindihan natin why we need the Lord. Bakit dumating ang Panginoong Kristo? Bakit kinakailangan siyang dumating? Kasi sinasabi dito sa Hebrews chapter 9, 22 na kanina, pinaano ko na sa inyo, then bakit na kailangan? Sapagkat hindi nga makasasapat ang dugo ng mga hayop para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, ang sabi dito, titindihin nyo sabi niya, if a man sins against another man, one can intercede for him with the Lord. Di ba? Kung ang isang tao magkasala sa kanyang kapwa, maaring mamagitan ng Diyos para sa kanila. One can intercede for him with the Lord. If a man sin against another man, one can intercede for him with the Lord. But if a man sins against the Lord, who can intercede for him? So kung ang tao daw magkasala sa Diyos, sino ang mamagitan para sa kanya? Walang karapat dapat mamagitan para sa kanila, sa atin. Walang karapat dapat. Kaya nga yung dugo ng hayop paulit-ulit kasi temporary lang. Kaya nga pinaliwanag doon sa Hebrews chapter 9 na ang magiging kasapatan makasasatisfy ng fulfillment ng ating kapatawaran ng ating mga kasalanan, yung paglabag ng ating mga magulang na mana nating pagkakasala, ang makakasatisfy lang doon para mapatawad ang ating mga kasalanan ay ang dugo ng kordero, ang Panginoong Kristo. Kaya nga lagi sa banal na misa, di ba? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Yun sa sa John chapter 1 verse 29. Doon galing yun sa sinabi ni Saint John. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Saint John the Baptist sa John chapter 1 verse 29. Kaya ito, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa-tao, maaring may magitan sa kanya para sa Panginoon. Pero kapag magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamagitan? Nobody can. At magiging karapat-dapat. Kasi, paano siya mamagitan? Siya mismo ay makasalanan. Kaya nga, ito yung Lent na ito, itong Holy Week na darating na ito, itong paggugulitaan natin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, di ba, sa John chapter 3, verse 16, memorize natin yan. Memorize ng ibang sekta yan, maliban sa mga Katoliko. Di ba? John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, 1 Samuel chapter 2, verse 25. Then, punta tayo sa Psalm 49. Bakit? Sa Psalm 49, doon, sinabi doon na maintindihan natin, ganun pala. Kasi, kahit anong gagawin natin, hindi makasasapat yung ginagawa natin, yung pag-aalay ng mga hayop, hindi makasasapat. Ito sabi din sa Psalm chapter 49, verse 8 to 9. Dito, one cannot redeem ang isang tao or ang sino man cannot redeem oneself, pay to God a ransom, to hide a price, to redeem a life, one would never have enough to stay alive forever and never see defeat. So, sa Tagalog, tingnan natin. Walang makasasapat
Kung kahit ano kalaki yung hawak nating yaman o ano pa mang bagay na meron tayo, ay hindi makasasapat para mabayaran yung ating pagkakasala. Sabi dito, verse 7 to 8, dito 8 nakalagay. Dito sabi niya, 7 to 8. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. So, gaano man kalaki, hindi kayang tubusin ng kahit anong meron tayo. So, there is a need for us, a Savior. We need a Savior. And that is our Lord Jesus Christ. Kaya nga, yun yung John 3:16. Kaya nga sa Romans chapter 5 verse 8. Sa Romans chapter 5 verse 8, sabi rito, ang ginagamit pong English is not the King James, but New American Bible. But God proved His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So yung maintindihan mo at mapapahalagahan mo ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo para sa katubusan ng ating kasalanan, kung alam mo itong salvation history. Kaya nga many of the people pagdating ng Holy Week, instead na magnilay, sabi nga sa amin doon sa probinsya, mamalandong ka mo. Hindi ka mo sagad kagahod, mamalandong. Ibig sabihin daw, magnilay, mag-reflect. There are people na pagdating ng Holy Week, hindi sila, magpupunta sila sa beach, kung ano-ano yung gagawin nila. Kasi hindi nila naintindihan kung gaano ka-significant yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi nila hindi pwede na, kapag hindi mo alam kung bakit when you need to accept the Lord Jesus as your Lord and Savior, parang ano yun? So yun yung mga kapatid, kaya nga hindi natin kayang tubusin. Kaya sabi doon sa Mark chapter 10 verse 45, sabi ng Panginoon Jesucristo, siya ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang sarili para sa katubusan ng marami. So ganun yung pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan sa krus. Di ba? Sa Philippians chapter 2, magpakababa kayo. Sabi dito sa Philippians chapter 2, sa Tagalog. Sa Philippians chapter 2, basahin niyo, buksan niyo yung Biblia niyo. Do not rely on Bible app. Ito sabi dito. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos, sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masnurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, para mapatawad ang ating mga kasalanan, ang Panginoong Jesucristo lang, siya ay nagkatawang tao, namuhay bilang isang alipin para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Di ba? So, ito yung kahulugan nung Matthew chapter 6 verse 9 to 13, yung Ama namin. Kaya nga ito yung ebanghelyo ngayon, yung pagpapatawad, kasi ang Diyos muna yung unang nagpatawad sa atin. Sabi di ba sa Matthew chapter 6 verse 9, Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So ano ang magiging reference mo na to ask forgiveness from the Lord kung ikaw ay hindi ka
nagpapatawad. So we need to forgive. Why we need to forgive? Because we need also forgiveness from the Lord. Di ba? Yan yung ebanghelyo eh. Bago tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon, tanungin muna natin ating sarili. Tayo ba ay nagpatawad? Di ba? Yan sa Matthew chapter 6, verse 15. Itong sabi ha. Matthew 6 verse 15, sundan niyo sa Bible niyo. Buksan niyo yung Bible niyo, masanay kayong magbuklat ng Biblia. Matthew chapter 6 verse 15. Kapag protestant, 14 to 15, kapag protestante yung nagbasa, saglit lang, kita nila agad. Kasi ang style po ng pagbabasa ng Biblia, i-share ko na lang din sa inyo, is kinakailangan i-memorize na muna natin yung chronology ng Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. Parang gano'n yung pagkasunod-sunod dan sa New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, yan. Galatians, Ephesians, Philippians. Kailangan ma-memorize mo natin para hindi masyado mahirap. So, sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, ang sabi dito, if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. Verse 15, take note. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgression. Sapagkat kung hindi natin patatawarin ang mga nagkasala sa atin, paano tayo papatawarin ng ating amang nasa langit? Di ba sa parabola nakita natin na pinaratawad niya yung malaking utang. Pero siya na nakita yung kapwa niya, hindi niya pinatawad. Thank you, Archby, for the heart. So, anong expect natin? Ano yung i-expect natin sa Panginoon? Na patawarin tayo sa ating mga kasalanan kung tayo ay hindi nagpapatawad. So, isa sa mga assurance na patatawarin tayo ng Panginoon sa ating pagkakasala is because kung nagpatawad tayo. Kaya nga, every time na hingi tayo ng tawad sa Panginoon, Lord, nagpatawad, isipin natin lagi, nagpatawad na ba ako? Diba? Yun. Hindi mo basahin niya, memorize ito. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgression. So, yun yung assurance ng kapatawaran para mapatawad ka sa kasalanan mo is, nagpatawad na ba ako? Okay. Isa pa doon sa Mark 11:25. Di ba, ito i-share ko na rin sa inyo, kami mag-asawa, alam nyo why we need, lagi kami nag-aaway din, kahit matagal na kami nagsaserve since 96 ako nagkilala kami sa gawain ni Lord, 96, last quarter of 1996. Until now, nagsaserve kami sa Panginoon. So doon kami nagkakilala, nagkaasawa kami ng 2002, nagkasal kami ng 2002. Until now, nagsaserve kami sa Panginoon. So maraming gawain na nasa balikat namin. Despite of it, na matagal na kami nagsaserve, lagi pa rin kami nag-aaway. Nag-aaway pa rin. But why we need to reconcile? Why we need to reconcile? Hindi dapat lumampas, kuminsan hindi kami usap 1 to 2 days. But we need to reconcile each other because we need to pray. Yun yung pinaka-common factor namin. Ito yung reconciliation factor namin. Yun yung reconciliation factor namin. Is we have to pray. We need to pray. Kaya kailangan kami magkasundo because we need to pray together. Hindi pwede na kayo mag-asawa, ikaw mag-pray tapos ang asawa mo hindi mo kasama. Di ba?
Where is your husband? You're no longer two, but one. Di ba? Nung kinasal kayo sa simbahan, hindi na kayo dalawa, kundi isa. Then kung mag-pray ka lang isa, hanapin ni Lord, where is your husband? Where is your wife? Do alam naman ni Lord. Pero hanapin sa'yo, bibigyan ka ng chance to answer why. Yun yung reason, yun yung primary reasons na hindi kami pwede tumagal, na hindi kami magkasundo ng aking may bahay. Because we need to pray. Yan yung pinaka-reconciliation factor namin. We need to reconcile. We need to humble ourselves because we need to pray. Then how can you pray to God? Lord, forgive me of my sins of what I did today. Ang tanong lagi din babalik sa iyo, if I will forgive you, have you forgiven those who hurt you? Have you forgiven those who speak ill against you? Di ba? Yun yung sasabihin ni Lord eh. Kasi yun yung sinasabi. Sabi dito sa Mark 11:25, when you stand to pray, ito yung namin ng mga asawa ko. When you stand to pray, forgive anyone against whom you have a grievance, so that your heavenly Father may in turn forgive you your transgression. So, forgive others who has a grievance against you, so that your Father may in turn forgive you. So, yun yung assurance na makatanggap tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan if we will forgive others of their transgression. Diba? Mabigat, diba? So, we need, talagang kailangan natin ng grasya ng Lord kung sa tingin natin ay hindi natin kayang magpatawad. Umaten kayo ng preks. Baka loobin ni Lord na matulungan kayo at makapagpatawad kayo. Mga subukan nyo kung hirap na hirap kayo na magpatawad. Nire-recommend ko sa inyo yung umaten kayo ng PREX, Paris Renewal Experience, na binibigay ng mga parokya. Hindi ko lang alam kung in some other parishes kung merong mga PREX. Bibigyan, makikita nyo na in your own strength, in your own capacity, mahihirapan kayong magpatawad. Sa sarili nating kakayanan, lalo na yung mga taong nakasakit sa'yo ng hindi basta-bastang sakit yung ibinigay sa'yo. Mahirap nun, mahirap patawarin. But in God's grace, you can. At isa sa reason na why we need to forgive, it is because for us, it is for our own benefit as well. Kasi biruin mo, baka ma-alta-pressure ka dahilan sa hindi ka makapagpatawad, hindi ka makatulog ng maayos, yung lahat ng system mo affected, yung sistema ng katawan mo. Yung nagkakaroon ka ng yung puso mo, masakit, hindi ka makatulog. So, ibig sabihin, once na hindi ka magpapatawad, parang ikaw na rin mismo ang nagpaparusa sa sarili mo. Diba? So, ito yung Ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo ngayon na we need to forgive kasi pinatawad tayo ng Panginoong Jesucristo. Na isa pa, yung hindi kasi pagpapatawad ay mahuhulog sa puot, di ba? Sa pagkapuot. Di ba? Hanggang hindi mo yan mapa-release, magkakaroon ka ng parang puot sa puso. Ito ang sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 9 to 11. Sabi dito, Whoever says he is in the light, kasi di ba kung hindi ka magpapatawad, hate mo yung tao na yun. Galit na galit ka. Nag-iisip ka ng masama, ipapakulam, di ba? Umahantong ka na doon sa pagiging At alam nyo ba pala ang mangkukulam? Sabi daw na, itong kwento lang to. Kapag pupunta ka pala sa mangkukulam, sasabihin ng mangkukulam na ipaangkin sa iyo yung kamatayan ng kinulam. So, ibig sabihin, parang ikaw pa rin pumatay. Ang kulam ay pinagbabawal po ng simbahan. At kapag pumunta ka sa isang mangkukulam, grabing mga demonyo ang nakasakay dito, naka-attach dito. Kaya once na pumunta ka sa mangkukulam,
ay grabe yung kasalanan. Kailangan i-renounce mo talaga, magkumpisal ka, i-renounce mo yung nagiging attachment mo dun. Yung nagkaroon ka ng unholy ties with your witchcraft or sorcerer. So, papasukan ang salinlahi mo ng demonyo. Nagkakaroon ng mabigat na consequences sa pamilya mo. So, kinakailangan ma-break yun kung meron man. Kasi sa Catechism of the Catholic Church, so 116, ang number 116 and 117. And then yung summary niya sa 2138, a total departure from God yung gagawin natin. So, hatred, ito sinasabi dito whoever says he is in the light, yet hate his brother is still in darkness. So, kung inaakala mo na sa liwanag ka na, kasi nagsisimba ka naman, nagsiserve ka pa sa parokya, nagsiserve ka pa sa simbahan, sa community nyo, yet you hate your brothers or you hate someone, you're not yet in the light, but you're still in darkness. Di ba? So, alam natin na ang Panginoong Jesucristo, siya yung sa liwanag. Ang kadiliman ay ina-attribute sa demonyo, kasalanan. Di ba? John 8:12, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the light of the world. Sabi niya, ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi sa liwanag. Sa John chapter 8, verse 12, di ba? So, verse 10, whoever loves his brothers remain in the light, and there is nothing him to cause a fall. Whoever hates his brother is in darkness, he walks in darkness, and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. So you see, kung i-persist natin na hindi tayo magpapatawad, lumalakad pala tayo sa kadiliman. Akala lang natin, lumalakad ka sa liwanag. But if we continue not to forgive those who cause harm or evil in our lives, is nasa kadiliman pa rin pala tayo. Natural, siguro sasabihin nyo sa akin, magsasalita ka lang yan, wala ka namang karanasan ng ganyan, kaya ganyan, parang tsuri lang baga. Hindi ho. Marami din akong karanasan ng mga bitterness, ng mga masasakit na pangyayari sa buhay ko, sa buhay namin, as a family. Marami din akong hinanakit. But, kapag hindi natin i-release ito, hindi natin ilagay sa kamay ng Diyos, tayo mismo yung nagpaparusa sa ating sarili. Then, bakit hindi natin palayain yung sarili natin? By forgiving others. Yun yung reward natin sa sarili natin. Let us forgive them. Let us put it in the hands of the Lord. Lord, ikaw na pong bahala. I pray na yung mga taong nagbigay sa akin nag-inflict sa akin ng masakit sa aking buhay. That is bakit kaya ako naging ganito. Ikaw na pong bahala. Ikaw ang Diyos na makatarungan. Huwag mo sila ipag-pray na may masama din mangyari sa kanila. Ikaw ang Diyos na makatarungan. I pray for their conversion. Tanggapin ka nawa nila bilang Panginoon tagapagligtas. I pray for the conversion of their whole clan. Reward mo sa sarili mo yun. Kasi once na magpatawad ka, pinapalaya mo yung sarili mo sa bigat, sa lungkot, sa sakit, sa hinanakit. Kami, siguro, sasabi ko sa inyo, hindi theory lang yung sinasabi ko sa inyo. Kasi each and every one of us may mga karanasan na mga malulungkot na pangyayari sa buhay natin. Kami meron din. Ako. Kahit sa kapatid ko dati. Pero nung sa grasya ng Panginoon, after nga sabi ko nga sa inyo, nag-attend ako ng prex. Yung kapatid ko, yun yung rason na palagi kami nag-aaway na December na noon, hindi na, ako, by March, December, January, February, March. Dapat graduate na ako ng high school na yung mga panahon na yun.
Hindi ako nakaano kasi lumayas ako sa amin. Pumunta ako rito sa Manila from Mindanao. Then sa nung nagbalik ako sa uli ako nag-aaral. So di ba nagkaroon ng biro mo ilang buwan na lang graduate na ako. Because of my brother, lagi kami nag-aaway. At nagagalit ako sa tatay ko kasi parang sinasabi niya, parang ako lagi yung namamagitan yung tatay namin. Parang ako lagi yung sinisisi na ako bagay yung ako yung may sala ba. Parang ang tanaw ko sa akong kagalingon na ako na lang permi may sala. Hindi ba ang utod ko may sala? So, hindi ako nakapagtapos. But after I graduated dun sa Paris Renewal Experience nga, sabi ko sa inyo, kung hirap kayo magpatawad, try to attend that seminar. Paris Renewal Experience, PREX. So after I attended that PREX, alam niyo yung grabe yung kapatid ko na yung lagi kami nag-aaway nung after I graduated PREX. Yung kapatid ko umalis dun sa pinagtatrabahuan niya na pinahasok ko sa doon. After I graduated PREX, sinanap ko siya kasi hindi siya nagpaalam sa akin. Umiiyak ako, grabe yung hinagpis ko kasi medyo may pagkakuan din yung kapatid ko noon. Pare may mga nagbabanta sa baryo namin sa kanya. So nung nawala siya doon, hindi siya nagpaalam sa akin. Iyak ako ng iyak. Hindi siya nagpaalam. Saan na yung kapatid ko? Iyak, hinanap ko siya, umuwi ako sa baryo namin. Doon, sabi nga ng mga tiyahin ko, nandun daw siya. So ganun yung grasya ng Diyos na once na ilagay mo sa kamay ng Diyos yung mga bitterness, yung sakit ng puso mo, talagang palalayain ka ng Panginoon. Isa pa sa kwento man yung tawag dito, yung lupa namin kasi may kamag-anak kami sa side ng nanay namin. Malay mo, balang araw mapanood nila to. Pero pag ganito mga ang video, hindi nila papanoorin. Ipopost ko to sa YouTube and then sa Facebook ko. Hiniram yung titulo ng lupa namin na 4 na hektarya para gawing collateral sa korte. Barang piyansa, pinagpiyansa. Hindi ko alam, ililupa naman sila bakit titulo namin yung hiniram. Palibasa ang tatay ko mabait. Yung kamag-anak ng nanay ko, yun. More than 10 years na, hindi pa rin binabalik yung titulo. Kaya sinasabi namin nung nakaisip na kami, tayo bakit yung titulo natin wala pa rin? Yung sinabi nung hinihingi, hindi pa rin tapos yung kaso sa korte. Andun pa rin sa korte. So until such time na parang binenta na lang namin, pinabayaran na namin ng magkano lang, yung 40,000 lang ngayon. 4 hectares, 40,000. So hindi pa nga nabigay lahat yung 40,000. Until such time na yun lang yung lupa namin dun sa probinsya. Talagang nabenta na wala kaming perma na mga yung di ba tagapagmana dapat may perma. Hindi namin kung paano nilang hukos-pungkos ginawa yun. So nabenta. Yun. Kalat-kalat kami magkapatid. At least kahit paano hindi naman kami namulubi, na hindi naman kami naghirap sa biyaya ng Panginoon. Maayos naman yung buhay namin na bawat isa. Kahit paano. Pero wala ka nang babalikan na supposed to be alaala mo sana sa magulang mo na pinaghirapan nila noong panahon na yun. Wala na kami babalikan sa Mindanao. Kung mayroon kami babalikan doon is mga kamag-anak namin. Yung alaala nila ng lugar na babalikan namin. Yun na lang yung babalikan namin doon. Alaala na lang mga kamag-anakan namin. But yung pag-aari wala. Nasakit yun, di ba? Pero mo. Yun lang yung supposed to be na pag-aari nyo na galing sa magulang nyo, pinaghirapan na magulang nyo, yun, nawala pa. Di ba masakit yun? But why we need to move on? Why we need to forgive? Because we need God's forgiveness. Because we need na palayain natin yung sarili natin. Bakit natin pahirapan yung sarili natin? Di ba? Lupa lang yun. Sabi sa Philippians chapter 3 verse 20, ang bayang ito ay hindi na talaga natin totoong bayan. Tayo ay naghihintay ng totoong bayan sa darating na panahon. Ang langit, nakapiling ang Diyos. Yun yung ano natin. Yun yung ano na natin eh. Yun yung magiging parang tawag nito, magiging parang consolation, i-console natin yung sarili natin. Yun yung
pang-console natin sa sarili natin. Why we need to forgive? Of those hurt, of those mga ginawa sa atin ng ating kapwa. Because we need to palayain natin ang sarili. Huwag natin ilugmok ang sarili natin sa kalungkutan. Huwag natin ilugmok ang sarili natin sa sakit. Magkakaroon tayo ng sakit talaga. Yung sistema natin affected. So this is why I'm sharing this to you also. Because hindi lang teorya, kundi naranasan din namin. Na kapag magpatawad tayo, maramdaman mo na, sarap pala mabuhay. It will gives you healing. Kapatid. So, yan lang maaari kong i-share sa inyo. But before that siguro, I would like to share this prayer, yung prayer for inner healing. Baka gusto niyo itong marinig. Gusto ko i-share sa inyo. So yan, kinakailangan natin magpatawad kasi tayo pinatawad tayo ng Panginoon tapos hindi tayo magpapatawad. Ito mga kapatid, gusto ko i-share sa inyo. Prayer ng inner healing prayer. Almighty and everlasting Lord, I come before you now. Sa inyo, baka may mga gusto dyan na sumabay sa panalangin, lalo na yung hirap magpatawad. Try nyo iyuko yung ulo nyo, tsaka ipikit yung mata nyo, sundan tong panalangin na ito. Ito pong sinasabi sa prayer for inner healing. Almighty and everlasting Lord, I come before you now in great need of your mercy. You are the doctor and physician of my soul. I humbly beseech thee to send forth your healing power into every area of my inner woundedness. I surrender to you all areas of unforgiveness, especially those heartful past events where anger and bitterness have been allowed to fester, causing harm to my physical health. I ask for your grace to forgive every person in my past who has ever hurt me. I forgive my father and mother and ask to be set free from all forms of mental, emotional, and psychological ailments. I forgive my brothers and sisters for their sibling rivalry, selfishness, and divisiveness that have caused strife within our family. I forgive my friends, co-workers, and neighbors for all their harmful actions and the unkind words they have spoken against me. I forgive my spouse, children, and all my extended family members, and I ask for your loving grace to heal all the circumstances where I failed to receive the love, affection, support, and respect that I needed. I forgive all those who have violated my sexual purity, and I ask to be set free and washed clean by the power of your purifying love. I forgive myself for my past mistakes and failures, and I ask to be set free from all destructive consequences, guilt, shame, and self-condemnation. I forgive all those in positions of authority, especially those doctors, nurses, healthcare providers, insurance adjusters, paramedics, police officers, government officials, former employers, and members of the clergy who have treated me unjustly. I forgive my greatest enemies and those who I have vowed that I would never forgive. I break those vows right now by the power of your name, Lord Jesus. By an act of my free will, I choose to forgive everybody, including the person who hurt me the most. I release my desire to receive an apology, my need to be justified in my action, and my need for others to acknowledge the injustice. I surrender the entire debt,
of all injuries into your merciful hands. Lord Jesus, I denounce all forms of anger, bitterness, and resentment, and I command every evil spirit that has entered my body through the lack of forgiveness to leave now and go straight to the feet of my Lord Jesus Christ. Through the power of your Holy Spirit, I ask you, Lord Jesus, to fill me with your love, peace, patience, kindness, generosity, and self-control. May your healing hand rest upon me now as I bless all those who have hurt me. I desire to be kind and compassionate to everyone, forgiving them just as you have forgiven me. I ask for the healing power of your love to flow through every cell of my body and into the lives of those whom I have forgiven. Amen. So maybe that is by now, my dear brothers and sisters, if we wanted if we wanted to be forgiven by the Lord, the question is, have we forgotten those who hurt us? So maybe, but that is by now. Shalom. Thanks to all those who likes, who join and listen at least. To all of you, may God bless us today and guide us as we do our activity, as we do our work, all our loved ones and all our possessions. Amen. So shalom. May God bless us all.